Humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Pinag-aaralan ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukala ng Department of Agriculture na bigyan ng bigas. Bigas ang ibigay sa halip na pera ang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ayon kay Agriculture Undersecretary Roger Navarro, ang nasabing panukala ay makatutulong para mapababa ang rice inflation na tumaas sa 14-year record high na 22.6% noong nakaraang buwan. Ayon kay Rod Navarro, Hindi, si Roger. Rog Navarro. Akala ko ang parking po. Walang problema yan. Yung ventilador. Para sa inyong anak. Sinabi ni Rog Navarro na kung mako-convert ang 4Ps sa anyo ng bigas sa halip na pera, mas gagaang ang pressure ng merkado at inflation dahil milyon ang benepisyaryo ng 4Ps na tatanggap ng bigas na ang supply ay manggagaling sa NFA. Sa panig ng Pangulong Marcos, isinasaalang-alang umano nito ang panukala ng DA at pag-aaralan kung paano ito ipatutupad. Isyu ng bayan, katotohanan. 2x2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Lamig. Medyo malamig pa rin, ano? Malamig. Pero unti-unti nang Mamimiss na natin yan. oo, unti-unti nang lumilihis, unti-unti nang numinipis ang lamig. At abangan na natin ang init ng panahon. Nako po, yung nakakakilabot na init, kumbatsero. Ganun ba? Merong ganung yung talagang kikilabutan ka sa init dahil yung hangin na umiihip ay mainit. Oo, mainit. Ang tawag dyan very humid. Maalinsangan. Maalinsangan, grabe. Yan daw po ang asahan na natin ngayong dahil sa paparating na summer. Paparating na summer. The summer wind. Bukod pa sa El Nino phenomenon na umiiral ngayon sa atin. Pero bago yan, syempre, dito muna tayo sa Namnamin muna natin ang lamig habang ngayon ay 5:14. Ba? Hindi yan. Ito yung tagpong may natipuhan ka sa isang sayawan. Habaret na. Sinisipat-sipat mo ngayon. Nakita mong nakasulyap din sa iyo. Katinginan. Tapos unti-unti ka nang lalapit. Hahakbang. Papalapit ko sa nakita mong maganda. Sasabihin mo dahil sa Can I dance over you?
Sablay agad ang English eh. Sablay agad ang English eh. Can I dance over you? Para din palang tayo yun. Sumagot yung babae. Centerly. At dahil nagkaunawaan naman ng dalawa. Kanilang ninamnam ang napakagandang himig na tugtugin. Yeah. As the ceiling flew away. At doon nagsimula ang pag-iibigan. Yun na. Sa isang tagpo sa kabaret. Na humantong sa Sherwin. Kumusta kayo mga kababayan, mga kapatid, kabarkada, mga kapuso? Yan. Sana ayos na ayos kayo dyan. Kumusta ba? Ano ba unahin ninyo? Ang pag-celebrate ng Valentine's Day o ang paggunita sa Ash Wednesday? Umpisa na nga pala ng Kwaresma ngayon. Umpisa na ng Kwaresma. Paano naman yun? Bihirang pagkakataon yan, Oo, maaga kasi eh. Oo. Kapag ba, Sherwin, kapag ba Ash Wednesday, simula ng Kwaresma, simula na rin ang pagtitika. Simula na rin ang may mga nagfa-fasting diyan, gano'n, di ba? Ang totoo nun, ang pagkakaalam natin, every Friday na yan. Hindi na kakain ng karne. Ayun. Munggo na lang, munggo. Pero may sahog na karne. Kung talaga namang sumusunod kayo doon, hibi na lang. Hibi. Hibi o kaya tinapa ang isahog ninyo sa Tama, munggo. sabi ni Director Dennis Ayag, ito nanonood at nakikinig sa atin, tama nga daw, napaaga daw ngayon. Napaaga ang Kwaresma. Ayun, paano nga yun? Nagkasabay, makikipag-date si lalaki o si babae na may tanda sa noo ng puso. Tulad nung nakita kong picture kay Joel Reyes. Joel, pauna, boyon! Baglo, boyon! Biruin mong may tatak sa noo, puso. Pwede kaya yun? Ay, nako. Shero ng Bayan, Katunying at Ka-Jerry. Parang maganda tong naisip ni Rod Navarro na to Roger Navarro na to bigas sa halip na pera. O kaya, baka pwedeng kombinasyon. Kung halimbawa pera saka bigas. Kung halimbawa 4,000 pesos, kalahati ng halaga nung 4,000 bigas, kalahati pera. Para may panggastos naman may siya. pangulam naman. Pangulam. Baka sabihin ng mga tumatanggap ng 4-piece, hindi kami mabubuhay sa bigas lang. Tama. May ganun din. Kailangan may ulam. Tama din naman. Kung biglang umiksena uli yung DA, samahan natin ng gulay. Ayun. Kumpletuhin na. Yung kalahati pangulam. Yung kalahati bigas. Para hindi na nagagamit sa kung saan-saan pa yan. Hindi ba ang ginagawa ng ibang mga, wag magagalit hindi lahat to, pero marami na tayong nababalitaan na yung card nila isinasanla. Isinasanla na. Yung card na, kasi ang sweldo sa 4-piece kumbachero sa ATM parang sweldo pala dati sa ABS. Sa ABS. Naalala mo pa. Isinasanla yung kanilang mga ATM. Di ba? Ganun nga ang naririnig natin. Dahil sa ginagamit sa bisyo. Ginagamit sa pang-inom, pang-sugal. Ito, hindi na kapag ito na ang ginawa, halimbawa bigas, samahan pa ng gulay, ng ulam, medyo matrabaho lang. Medyo may challenge lang dito sa logistics, kumbachero. Pero ito yung pinakamainam. Diretso. Dahil siguradong pakikinabangan ng pamilya. Ito yung tinatawag na isang putok, 2 ibon. Paano mo naman nasabi? Okay. Kapag nakakarinig akong putok na yung ganito, kinakabahan ako. Si Sherwin nga, kung ano-ano pinagsusulat dito, hindi ko lang binabasa Isang putok, 2 ibon. Isipin mong natulungan mo na yung baka nga mangin 3 pa 3 ibon pa Natulungan mo na yung mga kapos
nabigyan mo pa sila ng mga masusustansyang pagkain, natulungan mo pa ang mga magsasaka at mga mangingisda natin. Diretso no? Diba? Diretso. Kabi-kabila. Pwede yun, kumbaga, pwede talagang pag-isipan yan. Especially, kumbatsero, ang dami ng naghili dyan sa 4-piece na yan eh. Halimbawa, Kaya yung mga working, yung talagang masisipag nating mga kababayang sumasakay araw-araw sa MRT, nagpapakahirap. Umaalis ng bahay ng madilim, umuuwi ng madilim. At patampatana pagdating sa bahay. Sa tindi ng traffic. As in talagang yun malinis na kayod yun, kumbatsero. Malinis na kayod. Tapos mamata-mata sila dun sa kapitbahay nila na naghihintay lang na sweldo. Nakataas pa ang pado, nagpasiga-sigarilyo sa tarangkahan ng bahay nila. Tapos minsan meron pang iniinom na boting diba? Yun kaya may mga naghihili doon. Sabihin pa sa'yo, ginabi ka na naman Saan ka galing? ikaw pa sisitahin ng ganon. Hindi ba? Kaya itong walang masama sa ayuda kung ito po ay hindi pang matagalan. Kaya nga pantawid dapat tawid lang kapag ka po nangyari, I'm sure may mga nakabalita na to. Ngayon po ay marami ng mga kasambahay na nagsiuwi na, kumbatsero. Ayaw nang pumasok. Tanong mo kay Chang Ami. Chang Ami Perez. Si Chang Ami. Sabi ni Chang Ami, naku, laki ng problema. Bakit? Umalis na. Umalis na yung kasambahay nila. Kasambahay. Bakit? Ako, meron na daw 4-piece. Ayun, nako. May 4-piece naman daw, kaya hindi na magtatrabaho. Ha? Baligtad ka ako. Hindi ba ako yung 4-piece dapat lalong magtrabaho? Yun ang dahil ang intensyon yan, pag gumraduate na sa kahirapan, iba naman ang makikinabang, yung talagang poorest of the poor. Hindi, kumbatsero, ginawa na. Yung iba magkano ba kasi pinapasweldo ni Chang Ami sa kasambahay niya? Hindi niya sinabi. Chang Ami, medyo taas-taas mo naman ng konti. Baka tabla lang, Baka tabla lang doon sa 40s. Sabi nung kasambahay, makauwi na nga. Chang Ami, magandang morning! Kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. ACS Balita, susunod na oras. Aba, kabilis naman ng oras. Mr. Jelom Tang, birthday boy, Engineer Tony Nanggel. Engineer Tony Nanggel, happy birthday. Happy birthday, Lakyam Chap. Gohun 6:15 ng umaga. ACS Balita, susunod na. This time check is at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. San mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. ACS Balita. Araw ng Miyerkules, 14 ng Pebrero 2024. Narito na po ang ating ACS headlines. PNP tumanggap ng 6 na bomb disposal robot mula sa US. Bilang ng mga probinsyang apektado ng El Nino kumonte. Paggamit ng medical marijuana sa bansa, suportado ng FDA. Gobernador ng lalawigan ng Albay kinasuhan dahil sa umano'y pagtanggap ng weteng payola. Nako po. Presyo ng bulaklak tumaas pa ng 100%.
unique bouquets patok sa mamimili sa Dangwa Market. Mr. Sinilaban ang sarili matapos iwan ng misis. Naku po. 5 bahay nasunog sa Butuan City. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning, Philippines! Hello, world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang... CS Balita. Sa atin munang... CS Good News. Tumanggap ng 6 na bomb removal automated vehicle robots ang Philippine National Police mula sa Amerika, mula sa United States Anti-Terrorism Assistance. Nagkakahalaga ng 20 milyong piso ang kada unit ng i-turn over sa NCRPO na ginanap sa isang seremonya sa Camp Bagong Diwa sa Taguig. Ayon kay PNP Chief Benjamin Acorda, ang 6 na robots na pinangalan ng Brave o Bomb Removal Automated Vehicle ay produkto ng international collaboration na kinasasangkutan ng mga estudyante ng De La Salle University. Aba, tinan mo nga naman, ano? Kagaling. Kasabay ng pagtanggap ng 6 na Brave robots, nagkaroon din ng groundbreaking ceremony para sa Explosive Ordnance Disposal K9 Group Headquarters. Ito pala, ang ganda, kumbatsero. Oo. Ano yan? Design ng mga estudyante ng La Salle. Tapos ganun kaya nangyari diyan. Maaari, magagaling ang mga batang Pilipino. Mga robotics student. Ang galing, ang ganda. Sinabi ni Acorda na ang nasabing pasilidad ay nilagyan naman ng mga infrastruktura na kailangan para sa epektibong operasyon sa gitna ng lumalaking hamon na kinakaharap ng pambansang pulisya. Alas 6:24 ng umaga, Diyos maray na aga sa Indogabos, mga Bicolano, mata na kamo, gising na. Kinasuhan ng kriminal sa ombudsman si Albay Governor Edsel Greco Lagman dahil sa umunay pagtanggap ng huweteng payola sa isang 35 pahinang reklamo ni Alwin Nimo na nagpakilalang dating bagman ni Lagman. Medyo nagduda na naman. May nagpakilala kasi dating bagman, biglang umatras. Umatras din. Yung sa LTFRB. Oo nga. Naalala mo? Yan kaya, hindi. Itong ang pangalan nitong reklamador, si Alwin Nimo, dati raw siyang bagman ni Lagman at dati ring barangay chairman. Abot umano sa mahigit 8 milyong pisong payola o bribe money sa wedding ang tinanggap ni Governor Lagman. May ebidensya ba siya? Kaya nga, dapat may ebidensya yan. May binabanggit kong badsero na may mga bank deposit slips. May ganun. May na din to si Governor. Ba't niya pinadeposito? Ang dali namang, dali na lang. Total, bagman. Bagman, may bag naman. Dinideposit pala. Panginoon kumuha. Alas 6:25 ang ating oras. Maupay nga aga, mga kasangkayan, mga kabugtuan. Mata na kamo, gising na. Bukas ang Food and Drug Administration sa paggamit ng medical marijuana sa bansa. Paliwanag ni FDA Director General Samuel Zacate, ang pagpabor niya sa paggamit ng medical marijuana ay dahil sa innovation o nagbabago at umuunlad na kaalaman sa medisina tulad halimbawa ng penicillin na galing sa fungi ngunit ngayon ay mabisang gamot sa sugat at mga antibiotic. Alas 6:26 na ng umaga, naimbag bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayo, gising na. Bumaba na sa 41 mula sa 50 ang bilang ng mga lalawigan na apektado ng El Nino phenomenon. Gayunman, sinabi ng Task Force El Nino na kailangan pa rin ipatupad ang paghahanda dahil sa malakas na El Nino na posibleng magpatuloy hanggang sa Mayo. Kabilang po sa mga lalawigang nakararanas ng tagtuyot ang Apayao, Benguet, Cagayan, Cavite, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Kalinga, La Union, Mountain Province, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Palawan at Pangasinan. Masantos siya kabuasaned sa kayo namin, nagbangon kila. Sinamantala ng mga florists sa Dangwa Market ang pagiging in demand ng floral arrangement ngayong Valentine's Day sa pamamagitan ng paggawa ng mga unique bouquet at pagbebenta ng mga ito sa mataas na presyo. Kapag talagang may skills ng ginamit,
sa pag-arrange, medyo mahal na talaga yan. Oo, pinag-aralan yan, saka experience yan. Ayun, no? Ito ba yun? Naku, ang gaganda nga naman pala. Maganda, O kahit na broccoli lang yung nakalagay pala, Broccoli diba? ba yun? Broccoli. Broccoli. Carrots. Tinan mo, napaganda pa. Mula sa dating 500 ay naging 700. Tinan mo na. Hanggang 700 ay naging 1,500 hanggang 4,000 na. Tinan mo na. Ang presyo ng mga bouquet na may isang dosenang rosas depende sa laki, disenyo at kulay ng rosas. Ang mga malilit na bulaklak sa paso sa dati ay nasa 200 hanggang 500 ay binibenta sa 800 hanggang 1,500 pesos. Samantala, mabenta rin ang bouquet na kakaibang disenyo at nag-viral sa social media tulad ng isang palumpo ng bulaklak na gawa sa tela ng satin na mas mura ang presyo. Meron ding nagtinda ng bulaklak na ginawang bouquet ay mga gulay. Ito, nakikita ko. Kitang-kita. Kitang-kita. Meron pang bell pepper. May sardinas. May sardinas din. Bouquet na sardinas. Na ginawang bouquet ang mga gulay dahil sa mas practical ito kaysa sa mga mamahaling bouquet ng bulaklak na itatapon lang naman. Oo nga, Kaya nga sabi nga nung ibang binibigyan, anong gagawin ko rito? Makakain ko pa ito? Bukod dito ay patok din ang bouquet ng pera, teddy bear at sanitary napkin sa mga kababaihan, mga dilata sa sachet ng kape na ang presyo ay nakabatay sa mga sukat at brand ng produktong gamit. Ayun! Oras po natin mga kabayan kong Filipino-Chinese Lakyam Yapwehun 6:28 ng umaga, isang mister na dumaranas ng depresyon matapos hiwalayan ng misis ang sinilaban ang sarili sa loob ng kanilang bahay sa Barangay Limaha, Butuan City na nagresulta ng sunog na tumupok sa 5 kabahayan sa lugar. Nadamay pa ang mga kapitbahay. Nadamay pa kapitbahay. Sinilaban ba naman yung sarili? Naku po. May depression, kumbachero. Dahil iniwan ng misis. Hindi na po halos makilala ang bangkay ng 34 anyos na si Roldan Cuenca na sinasabing masyadong na-depress ng layasan ng misis. Naku po. Dahil wala itong trabaho. Ayun na nga. At nalulung pa sa shabu. Ayun na nga. Wala nang trabaho. Iiwanan niya. Iiwanan niya pagka ganun. Tapos naisip niya siguro magba-Valentine's. Nalungkot. Para si Vic Soto. Valentine's. Vic Soto. Dating bossing. Valentine's. Hindi, totoo yun, ha? Kung ikaw naman yung asawa nito na may anak pa. Tapos yung wala ang trabaho, medyo problema na yun magdodroga pa. Magdodroga pa. Siyempre, iiwan. Yun ang naging epekto sa kanya, depression. Ayon po sa Butuan City Police, inutusan ni Cuenca ang 13 anyos na anak na bumili ng gasolina na gagamitin daw sa paglilinis ng makina. Ganun pa man, sa halip na maglinis ng makina, ay pumasok ito sa loob ng kanyang silid. Ibinuhos ito sa kanyang katawan at sinilaban ng sarili gamit ang posporo. Naku po. Masakit din yung ginawa niya na yun sa sarili niya. Pero yung matagal yun. Matagal siya bago mamatay. Totoo. Mabilis na kumalat ang apoy at nadamay pa ang 5 bahay na gawa sa light materials. Sumipa na sa 71 ang death toll sa malawakang landslide sa Barangay Masara, Maco, Davao de Oro. Ayon kay Leia Anyora, unit members ng Management of the Dead and the Missing, 67 sa mga ito ay na-recover ng buo ang mga bangkay habang mayroong 4 ang bahagi lamang. May 47 individual ang hanggang ngayon ay nawawala habang mahigit 30 ang sugatan. Susunod! Tito Boy! Meron palang isang sanggol na inabandona ng kanyang ina sa gasolinahan. Sa gasolinahan. Sa gasolinahan to. Nakasasakyan. Meron. May mga kasama. May mga kasama sa sasakyan. Pumasok sa CR. Tapos iniwan yung pinanganak doon. Tsaka sila tumalilis. Kinukwento nitong si birthday boy Val Gonzales, hindi daw makatanggi yung nanay
nung nakita na ng mga otoridad eh. Ay talaga. Dahil sa kapapanganak talaga. Hindi ko anak yan. Halat ano yun? Madaling mapatunayan yun. Antabayanan nyo po mamayang report ni Birthday Boy. Val Gonzales. At habang umu-order pa ng papadala dito pang almusal. Baka naman hindi mo pa ipasok si Val Gonzales yan. Mamaya nga. Mamaya magkakaalaman. Habang naka-standby ka, Val, orderin mo na. Ayun. Lahat ng yan sa pagpapatuloy ng ACS Balita. Alas 6:32. Ang balitang paghihina ng pandinig, maaaring magpataas ng risk ng demensya ayon sa pag-aaral. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Pagsunod sa Brat Diet, mabisang paraan para mabilis na makarecover sa diarrhea ayon sa pag-aaral. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Bawat issue ay hihimayin at malalimang aaralin. Na iwan natin ang intelligence sa experts dun sa intelligence agencies ng gobyerno. Walang kontrobersyang palalampasin, walang tanong na hindi sasagutin. So needless to say, sir, kasali pa rin ang smart natin. One-on-one, kasama ang mga politiko at mismong mamamayang Pilipino. Samahan niyo po ako tuwing linggo para alamin ang bawat katotohanan sa likod ng kontrobersya. Pagkain ng saging, epektibong paraan upang mabilis na makatulog sa gabi ayon sa pag-aaral. Tugtugan, sayawan, chikahan at mga kaganapang kakikiligan. Mula sa concerts and fan meets of your favorite stars, local man o international, sagot na namin. Every Saturday, 12 noon, kasama ang inyong showbiz angel sa Season 2 ng Scene Zone. Dito lang yan sa DZRH TV. Ako po si Lisa Macuja Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kaming muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng linggo. Huwag kaligtaan. Mga pampaswerte ngayong 2024 ayon sa Feng Shui, alamin.
Maratsyada sa ikatlong pagkakataon. Una pa rin sa pinakahuling Nielsen at Kantar Survey. Ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Taos-pusong pasasalamat ang aming alay sa laging una sa puso namin sa inyong mga tagapakinig at tagapanood. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay araw-araw, oras-oras. Dahil sama-sama tayo, Pilipino. Makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula, kaya tanggal ang makapit, madikit at malupit na dumit man siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:38 ang ating oras. Buenos dias con todos mga Chabacano. Gising na ba kayo? Dapat lang dahil 6:39 na. Ito ang follow-up report ng ating RH5 Val Gonzales dyan sa sanggol, bagong silang na sanggol na inabandona ng kanyang ina sa Quezon City. RH5 Val Gonzales. Coming Val! Jerry at Anthony, patong-patong na kaso ang kinakaharap ng nanay at lolo't lola. Ang inabando ng sanggol. Lola. Mario, lolo't lola. Bali, nanay at tatay nitong ina. Koreko. Ito yung nung nagsilang. Yung kasama yung niya. Nanay, hindi pa malaman kung kasama mismo dun sa sinakyan nilang isang expander na nakita mismo dun sa lugar na pinangyarihan ng insidente. Hindi malaman pa kung sila mismo o siya mismo yung kasama ng 20 anyos na estudyante. Inaresto na itong mga ito at naharap sa patong-patong na kaso dahil nga doon sa pag-abandona sa isang restroom ng isang gasolinahan dito sa bahagi ng Palayan Avenue, Quezon City. Ito yung Jerry Anthony dahil sa posibilidad na nagkutsabahan ng mga ito sa krimen para maitapon yung baby boy na anak ng 20 anyos na si Angeline Kilang. Itong si Kilang, Jerry Anthony, ay second year student na nakitang buntis. May CCTV kasi. Nakitang buntis na pumasok sa loob ng CR bago natagpuan ng iniwanang sanggol nung umaga, alas 8:30 ng umaga ng February 9, araw ng Biyernes. Doon mismo ipinanganak? Doon na mismo. At paglabas, hindi na buntis? Hindi na nga buntis dahil nagsilang na. Ang matindi rito, kabilang doon sa mga ebidensya, tinawag pa nitong 20 anyos na second year student. Tinawag niya yung isang staff ng gasolinahan. Ang sabi daw niya, linisin yung CR dahil nga siya daw ay may monthly period. Yun yung kanyang katwiran. Pagpasok nung staff ng Petron Gasoline Station, doon na nakita yung bagong silang at buhay. Buhay itong bata. Kaya agad na isinugot ng motorcycle unit ng Quezon City Police District itong bagong silang na sanggol dun sa East Avenue Medical Center. At kabilang dun sa inaresto, matapos makita yung CCTV, nagsagawa ng follow-up operation
ang QCPD Station 9 at kabilang doon sa inaresto ay itong ina, ama ng estudyante, yung kanyang nanay at tatay na kinilalang sina Cecilia Kilang, 64 years old, at ang itong si Arnulfo Kilang, 66 years old, na pawang mga retired government employees. Mario Josepo. Teka, ba't sila nakasama sa kinasuhan? Ang isa dun sa tinitingnan ng mga otoridad, baka kasama sila. Sila yung kasamang sakay dun sa anong sasakyan ka mo? Expander. Naplakahan kasi itong gray Mitsubishi Expander na may plate number Nancy Echo Papa 4209 at sa follow-up operation ay nakita mismo doon sa kanilang bahay sa Vista Verde Country Homes, Barangay Montindilaw, Antipolo City, itong sasakyan na ginamit nung iniwan yung sanggol doon sa loob mismo ng CR ng gasolinahan. At ang layo pa pala. Pinanggalingan Antipolo pa. Correct, oo. Malayo-layo. Kung talagang pagtatakpan yung krimen, dahil yun ang hinala ng mga otoridad, naghahanap siguro ng lugar kung saan isasagawa. Ang hirap naman nun, pumasok siya sa gasolinahan, dun mismo nanganak. Tapos ang saka 20 anyos. Kaya nga gusto nating malaman bakit umabot sa ganun. Disgrasyada ba to? Ayaw ba ng magulang yung kanyang yung nakabuntis sa kanya? Hindi lang yun, kumpatsero. Kung ito'y 20 anyos baka mo, Val? 20 anyos. So maaring unang panganganak niya yan. Panganganak. Nakaya niya yun? Nakaya niya yun ang manganak sa loob ng CR nang mag-isa siya? Kaya nga, isa nga yun dun sa iniimbestigahan ng Quezon City Police District. Pero saka Val, bago ko lang malimutan, so itinawag pa niya yung staff nung gasoline station para pumasok dun sa restroom, no? Ganun ba? Ibig sabihin, ayaw din niyang mapahamak yung bata. Para may makakita, no? Gusto niyo may makakita sa bata. Pwede ba nating sabihin yon na ganon? Pwedeng ganon dahil tumutugma yung statement ng witness na si Michael D. Guzman, yung staff ng gasoline station, dun sa kuha din ng CCTV dahil tinawag niya. Tinawag niya, ang sabi raw niya, kung pwede raw linisin dahil dun sa menstrual issue nga, pinalilinis niya para daw dun sa susunod na gagamit. Nung makita, doon na nakita nung staff ng gasoline station, doon na nadiskubre yung iniwang sanggol. Nakausap ba nung nagbigay na ba ng statement yung mga nakasuhan na yan? Hanggang kahapon, Anthony, wala pang statement na inilalabas. Wala pang, hindi pa nagpapahayag, wala pang statement na nakukuha doon sa mag-anak na Kilang. Kung ano yung masasabi nila dahil kompleto ng mga ebidensya ang Quezon City Police District at hindi may tatanggi dahil bukod dun sa nakuha mismo ng CCTV yung pagpasok nung 20 anyos na estudyante sa loob ng restroom, nakita rin yung kanyang paglabas hanggang dun sa pagtakas o paglayo nung sasakyan na kanyang sinakyan na lumabas o umalis dun sa bisinidad ng gasolinahan hanggang sa follow-up operation ay natagpuan nga sa kanilang bahay dyan sa Vista Verde yung nabanggit na sasakyan. Ang kainaman buhay yung bata, yung sanggol. Isipin mo, na-imagine ko yung sinabi mo, kumbatsero, nanganak siyang mag-isa doon. Tapos 20 anyos. Maaring unang panganganak niya yan. Estudyante pa, Antindi niyan. Pero kung ganun din ang sitwasyon, edi healthy rin yung Healthy yung pag-aalaga niya dyan. At yung healthy yung sanggol. Yung mabuhay. Buhay hanggang ngayon, Val. Sa ngayon, ayon kay QCPD Director, Police Brigadier General Red Maranan, ay ligtas at nasa pangangalaga ng mga nasa pangangalaga ng mga doktor ng East Avenue Medical Center itong baby boy
Malusog na baby boy. Baby boy. Naku. Lalaki. Pwede ba? Ang daming mga mag-asawang hindi magkaanak. Tapos ngayon may makakakita ka ng ganyan. Ano ba gagawin daw ni General Red Maranan doon sa baby boy? Wala pang aampunin pa niya? Malamang yan, DSWD yan. Usually, DSWD, tama ka, Anthony, DSWD. Yung mag-a-assess kung dapat ba bigay pa dito sa mag-anak na kilang itong baby boy na ito dahil may mga senyales na mukhang pababayaan lang kung sa kanila. Ang DSWD na ang magkasagawa ng assessment kung paano ang gagawin dito sa malusog na baby boy na ngayon ay inaalagaan ng mga doktor ng East Avenue Medical Center. Gusto mo bang makarinig ng kwento ng Marites tungkol dyan? Pag nagkwentuhan ng mga magkakapitbahay, ganito magiging isang version ng kwento dyan, kumbachero, birthday boy. Sabihin, gustong-gusto nung babae na ituloy yung kanyang pagbubuntis. Gusto niyang manganak ng ipagpatuloy na makapanganak ng maayos. Pero ayaw ng magulang. Yun. Ayaw ng magulang. Ang maituturo dyan, magulang. Ayaw ng magulang. Pero sabi niya, ipalaglag mo na yan. Ipalaglag mo na yan. Ayaw ng magulang. Tingnan natin sa mga susunod na kabanata kung yun nga ba ang sasabihin. Tapos sasabihin kaya katunayan na ayaw niya talagang madisgrasya yung bata. Tinawag niya yung gasoline boy para linisin niyo, para makita niyang buhay, para maisalba pa. Para di baling mahuli na lang siya. Wag na lang madisgrasya yung anak niya. Ang tanong, nakakulong ba yung si nana, yung nanganak? Yung estudyante. Ikinulong pa. Dapat Quezon City Police District. Dapat siguro ipa-check mo na yan sa ospital. Huwag mo nang ipakulong. Baka may mga bagong panganak yan eh. Huwag na muna ikulong. Pa-check sa yung kanyang kalagayan ng kalusugan. Baka pwedeng mamagitan ka na dyan, Val, birthday boy. Iregalo mo na kamo sa akin, General Maranan. General Red, sabi mo, General Red. Baka pwedeng iregalo mo na sa akin ito. Hindi naman sa kukunin mo siya, kundi ang gusto mo lang ay mapa-check up muna. Baka mapagbintangan pa siya. Pero unahin mo na wag ko kayong mag-iisip na ako ang tatay. Lapit pa naman ang Carino Labor Hospital. Malamang yan na din yung gagawin dahil ang Women's and Children's Protection Test, kaya nga protection test ang itinawag dito, saklaw na rin nila yung ganyang intervention kapag may ganitong klase ng insidente. Pero hanggang kahapon ay pinagputos na nitong si General Maranan ang pagsasampa ng patong-patong na kasong prostrated infanticide, paglabag sa Article 276 ng Revised Penal Code. Ito yung pag-aabandona dun sa mga minor de edad in relations to 7610 o ang Special Protection of Children. Okay. So yan ang follow-up report. Alamin natin mamaya kung meron ng statement itong mag-anak na ito na sila ang itinuturong posibleng may kinalaman sa pagkukutsabahan para may sagawa ang krimen at maitapon ang bagong silang na sanggol sa CR ng isang restroom sa isang gasolinahan dito sa Quezon City. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. RH Erna Jerry Baha. 2x2. 2x2. Let's Marvin Gaye and get it on.
Happy birthday, Attorney Reg! Attorney Reggie Holarbal. Happy birthday! Wala ba tayo dyan, Attorney Reg? Attorney Reg, tatahimik kayo ha. At siyempre, happy birthday sa ating centenarian, Secretary Senator JBE Juan Ponce Enrile. Aba, meron siyang 100,000 pesos. Ngayon ba, kailangan ba i-claim pa yon? Pupunta ka pa sa, saan ba yun? DSWD ba yun? Wave na yan, wave. Dapat ipapadala na lang. Rapol. Happy birthday din kay Jeric Malyari dyan sa SSS Batasan. Jeric Malyari, sa mga nakapila dyan, sa mga agang pumipila dyan sa SSS Batasan, dyan sa may Commonwealth, birthday ni Jeric. Kaya wag na kayong bumili ng almusal at baka mapa-almusal kayo din. Ganon din kay Charmaine. Si Miss Charmaine dyan sa Himlayang Pilipino. Siya po'y nangungumbida dahil meron daw konting snacks. Meron daw konting snacks later sa office. Sana daw po'y makapasyal kayo. Pero sa opisina lang naman. Sa opisina. Hindi naman dun sa mismong Himlayan. Ay, magandang morning kay Kuya Edwin ko na nandyan daw sila sa San Juan, La Union. Good morning din kay Governor Jerry Singson ng La Union at kay Kuya Mel Magno. Siya ay nagpapalakas sa kanyang misis na si Ateng Lisa Magno. Ayun, ako man nagulat kung batsero dito sa kino-question ng mga senador na akap. Isipin mong akala ko akap may kinalaman sa Valentine's. Iba pala yun. Ibang akap pala to. Ito'y bago ho rin sa pandinig natin. At mukhang sa tema ng mga pagtatanong ng mga senador, Senator Amy, Senator JV, Senator Bato, noon lang din nila narinig itong pondo na ito, itong proyekto na ito na nasa ilalim ng DSWD. Ilang billion ito, kumbachero? Almost 27 billion. Almost 26.7 to be exact. Billion. Ito hong akap, ayuda sa kapos ang kita program. Yung pala ibig sabihin nun. Ayuda sa kapos ang kita program. Iba pa yung AIX naman? Kung ano-ano na nga in English yun. In English. AIX. Assistance for Indigent in Crisis Situation. AIX. Ito naman, ayuda sa kapos ang kita program. So parang ganun din. Tinagalog lang. Matindi. Kaya nagulat ho ang mga senador, bakit may ganito? At mukhang bakit? Akala ko sabi, ba't wala kami dyan? Ba't wala kami dyan? Kaya, kasi ang mga senador, ewan ko lang, si Senator Amy mismo kung batsero, siya ay may mga event sa probinsya, nagdi-distribute siya ng AIX. Oo. Kaya nga. Kaya nagulat siya, ba't wala kami dyan? Ba't wala akong akap? Ba't wala akong alam sa akap na yan? Kaya nagulat siya. Pero ang tinatanong ho ni Senator Amy, baka daw ito'y may kinalaman sa PI. At ito raw ay, anong tawag nila? Magical. Magical ang akap dahil bigla na lang daw itong sumulpot. Ang isa pang termino niya dyan, nung kanilang ginigisa, si Undersecretary Dimaporo ng DSWD, invento kayo, nag-iimbento kayo Sabi niya, nag-iimbento kayo ng mga programa na wala sa GAA. Mamaya, papanood ho namin sa inyo ang tagpong yan. Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Kapopoy, 2 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha.
Araw ng Miyerkules, araw ng mga puso. Feb 14, 2024, narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Babaeng nanganak at iniwan ng sanggol sa CR ng isang gasolinahan sa QC, arestado na. Nanay, lolo at lola kasama sa mga kinasuhan. Convicted murderer na nakatakas sa Iwahig, muling na aresto makalipas ang 25 taon. NBI, Bureau of Immigration, sanib puwersa para matukoy ang nasa likod ng bomb threats. Bigas, sa halip na pera sa mga benepisyaryo ng 4Ps, pinag-aaralan ng Pangulong Marcos. 50,000 pisong sahod para sa mga guro isinusulong sa Kongreso. Grupong pirma tumanging pangalanan ang Chacha Ad Donors. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing Balita. Alas 7:04 ang ating oras. Sa detalye ng mga balita, naaresto ang 20 anyos na babaeng nag-abandona sa sanggol na kanyang isinilang sa loob ng CR ng isang gasolinahan sa Quezon City. Kasama sa inaresto sa Antipolo Rizal ang mga magulang ng babae na hinihinalang kasabwat sa krimen. Sa isinagawang backtracking sa kuha ng CCTV footage, nakunan ang plaka ng SUV na sinakyan ng babae. Malinaw din sa CCTV footage ang pagpasok ng isang buntis na babae sa CR at sinasabing doon ito nanganak at iniwan ang sanggol. Natuklasan lamang ang bata nang may sumunod na gumamit sa CR at pinasakan pa ang bibig nito ng tissue paper. Kinasuhan na ng frustrated infanticide at child abuse ang ina ng sanggol na ngayon ay nasa maayos ng kondisyon sa East Avenue Medical Center. Alas 7:05 na ng umaga, muling nahuli at naaresto ang isang preso na nakatakas. 25 taon na ang nakalipas. Kinilala ang preso na itong pugante na si Padrino Nunez na muling naaresto noong Pebrero 9 sa sitio Pandaitan sa Barangay Santa Lucia sa Blayan Occidental, Mindoro. Ayon kay Bucor Director Gregorio Katapang Jr., ito ang patunay na kahit saan mang magtago ang sino mang makatakas sa selda ay matutuntun pa rin kalaunan. Si Nunez ay dating nakakulong sa Iwahig Prison and Penal Farm sa Palawan noong Oktubre 1997 at nakatakas noong Abril 1999. Nahatulan si Nunez ng reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakakulong dahil sa kasong murder. Nagsanib puwersa na ang NBI at Bureau of Immigration para tuntunin ang nasa likod ng serye ng bomb threats sa mga ahensya ng gobyerno. Ayon kay Immigration Commissioner Norman Tansinco, may 4 na pangalang Takahiro Karasawa sa kanilang listahan pero lahat sila ay wala sa Pilipinas. Biniberipika pa rin ng Immigration kung Takahiro Karasawa ang pangalan ng nasa likod ng bomb threat o isa lang itong prankster na gumagamit ng ibang pangalan. Matatandang pinadalhan ng nagpakilalang Karasawa na bomb threats via email ang iba't ibang ahensya ng gobyerno at ilang paaralan kamakalawa. Pinag-aaralan na ng Pangulong Bongbong Marcos ang panukala ng Department of Agriculture na bigas ang ibigay sa mga benepisyaryo ng 4P sa halip na pera mula sa DSWD at tingnan kung paano ito ipatutupad. Ayon kay Agriculture Undersecretary Roger Navarro, Navarro, minungkahin nila kay Pangulong Marcos na i-convert na lang sa bigas ang ibinibigay na cash dahil marami tayong bigas dito. Walang kaproblema. Sabi ni Yusek Rods Navarro. Sinabi ni Navarro na malaki ang maitutulong nito para bumagal ang rice inflation at mapababa rin ang presyo ng bigas. Yung bibiyahin nito, walang problema. Marami tayong truck dyan. Yan. Magsasaing, walang problema. Walang problema. Ulam na lang ang problema.
Sa ibang balita, isinusulong naman ng Makabayan Block na itaas sa 50,000 pesos ang entry level ng mga public school teachers sa bansa. Pinangunahan ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang paghahain ng House Bill 9920 kasama sina Gabriela Party List Representative Arlene Brosas at Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Ayon sa mga mambabatas, hindi naging sapat ang Salary Standardization Law of 2019 upang matugunan ang mga pangangailangan ng mid-level personnel na kinabibilangan ng mga teacher. Gate pa nila kumpara umano sa ibang government workers na pag-iiwanan na ang mga guro kung kaya't ang iba ay mas pinipili na lang na magtrabaho abroad. Tumanggi ang People's Initiative for Reform, Modernization and Action o PIRMA na ilantad ang mga donors o sponsors ng 55 milyong pisong TV ad na EDSA Puwera. Sa pagdinig ng Senate Committee on Electoral Reforms, giniit ni PIRMA Lead Convener Noel Oñate ang kanilang right to privacy. Hinilingan niya ng donors na manatiling anonymous dahil sa takot sa kanilang seguridad at para maprotektahan ang kanilang pamilya. Sabi naman ng kanyang abogadong si Attorney Alex Avisado, binalik ni Oñate ang higit sa kalahati ng donasyon sa mga donor. Kinumpirma naman ni Oñate na 28 million pesos ang kanilang ibinalik na winidraw mula sa 3 bangko. 7:09 ang ating oras. Punta tayo sa Davao de Oro. May update tayo sa naganap na landslide doon. Ito ang ating RH19, June Di Makuta. Coming June! Yes, Katunjing and Jerry. Ngayong araw na ito, inasahan po naman ang mass burial ng mga dali na ikanga ay nahukay doon sa landslide site. Sa ikawalong araw na ngayon ng Basara landslide incident, umakyat na sa 71 ang bilang ng recovered dead bodies, 32 injured, missing 51 at 9 body parts. Itong 9 body parts na Katunding, Jerry, ito yung mga kalahating katawan lamang o portion ng katawan. Parte lang ng katawan. Opo. Yung apat na yan, yung mga parte na yan, sa tingin nila galing sa iba't ibang individual o biktima. Opo, nadagdagan ng mga bato at ganun din ng iba pang mga debris na ay mabalo sa kanila during that night ng nasabing insidente. At matapos nga ang pakipagpulong ng Crisis Committee sa mga experts ngayong araw, kapag kasunduan ng Crisis Committee ang pag-shift ng operation mula sa rescue and retrieval operation patungo sa search and retrieval operation na lang. At upang ma-formalize ito, nilagdaan na rin ni Mapo Mayor Dr. Remando ang papeles. Sa pahig naman mula kay Davao de Oro 2nd District Congressman Roel Peter Gonzaga, sa ilalim ng rescue retrieval operation, very careful itong ating mga equipment, mga rescuer, dahil ang hinahanap ay times of life. Sa ilalim naman ngayon ng search and retrieval of itong operation, ang hahanapin ay ang mga dead bodies. Kaya sinula ngayong araw, inasahang mapapabilis na at tataas na itong bilang na mga mariretrieve na mga bangkay. Ang mga kaanak na nakantapay sa Incident Command Post kahapon ay nakikiusap na kay Congressman Gonzaga na kahit na ibalik lamang umano ang mga bangkay ng kanilang mga mahal sa buhay, ay tanggap na nila ang pangyayari. Napatid na ang barangay Masara ay 3 beses nang nagka-landslide. Ang una ay noong August 6, 2007 at ang itong pangalawa ay September 6, 2008 at sa pangatlo ang naganap naman ngayon February 6, 2024. Katunjing Jerry, kumamarapati nyo, kaharap ko ngayon si Congressman, Second Congressman of Davao de Oro, Congressman Roel Gonzaga. Si Katunjing at si Jerry at ipag-update sa mga development natin na pinapangunahan nyo dito sa Barangay Masara. Okay. Good morning, Katunjing. Good morning, Pilipinas. Good morning po, Congressman Gonzaga. Kasama ko rin po si Jerry, Congressman. Yes, sir. Good morning. Opo. Una-una po, kami nakikiramay, nadagdagan pa pala ang bilang ng mga na-retrieve na mga bangkay o bodies dyan po sa landslide site? Yes, sir. As of yesterday, yung body count po, umabot na po ng
71 kasi may mga body parts din nakuha. Kung itotal natin, 71 na po dead bodies retrieved from the ground zero. And then, meron din tayong 32 injured or 32 survivors. And then, ang missing natin, nandun pa sa 51. 51 pa. Dami pa. Nakakalungkot po yun at grabe, napakasakit sigurado sa pamilya, especially yung pong parte na lang ng katawan ang na-retrieve, Congressman. Yes, sir. Kasi nung the last few days, the third day, fourth day, nakiusap po yung mga miyembro ng pamilya na naging biktima dyan, nakiusap si Governor Duterte at saka sa akin. Ang sabi nila, Gov, Kong, alam namin patay na yung anak namin, alam namin patay na yung relative namin, pero Kong, ibalik mo lang yung katawan sa amin. So, ang instruction po ng governors dito, retrieve po, kailangan ma-retrieve yung lahat na naka-blatter kung sino yung naka-blatter na nandun sa area na natabunan ng lupa. So itutuloy-tuloy po itong retrieval operations hanggang hindi nakukuha lahat nung mga missing. Including the missing, Yes, sir. Kasi may ang dami namang may mga testimony kung saan yung mga probable area, yung mga katawan na nasa ilalim ng lupa. Pangalawa, meron po tayong maraming K9 dogs dito na capable of sniffing and determining kung saang location yung mga patay na katawan. Pangatlo, meron po tayo rito yung detector from the armed forces na ginagamit din para makita yung saan yung mga patay na katawan sa ilalim ng lupa. Ang problema lang po, Katoni, na meron kasing movement yung bundok. Hanggang ngayon. For example, yung third day, yung second day, third day, mahina ho yung galaw ng mga rescuers natin kasi gumubuho pa yung galing sa kabilang bundok na source ng landslide. Delikado pa pala. Kahapon po, nahinto po ng alas 2 kasi nag-landslide 1:30 ng hapon at saka hindi bumaba. Gumalaw yung lupa, may landslide, hindi bumaba sa ilog yung bumuo na lupa. Kaya ang sabi ng expert, yung geologist, ang sabi niya, stop muna tayo until tomorrow kasi hindi gumuo yung lupa. Kaya pinaliparan ng drone, tinitingnan ng mga experts kung ano yung movement ng bundok. At saka baka ngayon, Katoni, may operation pero hindi talaga direkta. Hindi harap ng lupa na naguho. Dito tayo sa gilid para may safety naman po yung mga rescuers natin. Teka muna, may binanggit po kanina si June na may mass burial. Ganun po, saan po gagawin yan? At wala na po bang proseso like yung identification ng mga body, mga parte lang ng katawan? Ito po ang nangyari. Sa 71 dead bodies retrieved. Opo. May mga body parts dyan. Oo. So, sa 71 may 17 na unidentified. Oo. 17, hindi ako nagkakamali, basta 13 o 17. Kahapon kasi, kahapon ang report sa akin, 7 lang. Pero ang sabi sa akin ng gabi, 17. So, ang nangyari, ganito, lahat ng patay, dadaling ko sa punerarya, and then sa punerarya, doon po siya lilinisin para mapigilan yung state of decomposition ng katawan. Oo. Doon sa punerarya, may mga katawan na hindi na identify. At saka may body parts na hindi rin ma-identify. Yeah. So, ang proseso niyan, kinukuha yung parte para subject for DNA testing. Si DNA testing naman matagal. Kaya ang gagawin, lalagyan yung body parts, lalagyan yung patayang katawan na untrained and unverified, itatag siya, silang lahat, ima-mass burial mamaya. Oo. So, kung ma-identify siya,
i-retrieve lang na naman siya doon sa burial site. And then ibabalik natin po sa pamilya. Ano po paliwanag, Kong? Bakit kailangang gawin na kaagad ang mass burial? Kasi hindi na mapigilan. 4 na araw lang po yung guidance advice na dapat ilibing. Kasi nakuha sila on the 6th, 7th day, talagang bloated na po katonin, talagang decomposing na. Kaya kailangan natin silang nailibing with tagging. Opo. Okay. Kung ma-identify sila sa DNA testing, kukunin sila, sasaulin natin sa pamilya. From the burial site. Yes, sir. Opo. Okay. Kung panghuli na lang, habang ginagawa nyo yan, syempre, ito ilan beses na rin naming napag-usapan dito, na yung lugar na palang yan, pinangyarihan na ng isang malagimding trahedya at naideklara ng no build zone. Danger zone talaga. Walang dapat na tao diyan sa lugar na 'yan. Na may pinpointed na ho ba tayong mga dapat na mga responsableng tao o opisyal ng gobyerno at ano ho ang action na ninyo bilang kongresista at ng provincial government? Nung right after the incident, there was a meeting conducted by the provincial government. Inimbita natin si MGB. Also, I was also invited to join the crisis committee meeting. And ito po ang pangyayari doon sa meeting. Ang sabi ni Kapitan, 3 beses na pala gumuho yung lupa na yan. 2007, gumuho na siya. Sa 2007, doon lang siya, ang guho niya hanggang sa paan ng bundok lang. Which we considered na unang andana, first story, yung paan ng bundok. In 2008, gumuho na naman yung building na yan, yung lupa na yan. Tinatamaan yung building na nandoon na ngayon sa second story, yung bahay-bahay. Kaya dumami yung patay sa 2008. If I could remember it right, umabot ng 40 sobra ang patay noon. And they were able to recover dead bodies 17, 17 lang yung na-recover. Kaya nung panahon na yun, ang sabi ng Kapitan, dineclare yung first story at saka second story kasi benching type yun eh. Kaya kinoconsider namin yung first story, second story para ma-picture out ng mga tao kung ano yung lugar na yan. Yun ang sabi ni Kapitan na no build zone. Pero nung in-interview si MGB, lahat na area na yan, lahat ng area sa Masara is considered as no build zone. Tanong, may eskwelahan, may barangay site, at maraming komunidad, maraming tao nakatira sa komunidad na yan. Kaya, nung gumuho ito, of course, kailangan ko rin makita kung ano talaga ang pangyayari. Kaya ako at saka si Erwin Tolpo at sa mga kasamahan namin kongresista, we filed a resolution in Congress urging Congress to create an investigation on Masara landslide. Kaya kailangan namin makita ang series of directives, orders of the NGB sa lugar na yan. And after that, makita natin sino ngayon ang tao, sino ngayon ang responsable sa pangyayaring yan. Like for example, Katonin, makikita niyo sa video, makikita niyo sa TV, at saka sa SOCMED, ang daming bahay. 55 houses ang natabunan. Before you construct a house, you need to have a building permit. Building permit. Yes. Yeah. Saan ka kakuha ng clearance? Kukuha ka ng clearance sa barangay. Nandun din. Yun lang po ang mga simpleng tanong. Clearance sa barangay, tapos sa munisipyo. Munisipyo, yes. Yes, sir. Kailangan ko itatanong yung mga tanong na yan. So, it's not about finger pointing. It's all about making a good policy for our government. Kung ano talagang ang gagawin. So far Katonin ngayon, ang ginagawa ng provincial government under the leadership of Governor Gonzaga, naghahanap na kami ng relocation site. So may nakita na relocation site, temporary shelter area para mapalagyan natin sa mga evacuees na nandun sa eskwelahan. And kailangan naman
isanin nila yung eskwelahan dahil madidisturbo yung eskwela. So, lalagyan namin sila ng temporary shelter area para doon sila for a while makatira while constructing the new relocation area for them. Again, ilang kababayan po natin ang pinag-uusapan natin dito, Congressman, na kailangan ma-resettle o mahanapan ng mapaglilipatan? Sa Masara area po, Barangay Masara, may nilipatan na silang relocation site noon in 2008. So, binibilang namin ngayon yung mga bagong dapat ilipat. So, kagabi, may initial number na kami na 43 families ang dapat lagyan ng bahay o dapat i-evacuate natin from the area na talagang may bahay, doon na sila sa relocation site. Yung namang iba, aside from the 43 families, yung iba, may bahay na sila sa isang barangay, sa baba na barangay, yung tinatawag na barangay Kinuban. Meron na silang relocation site. Ang problema, bumabalik at saka bumabalik. Yun nga. Kaya, linisin talaga, magiging parke, magiging malaking clean area yan, at saka ang plano ng gobyerno, gagawin siyang memorial park na wala nang nakatira. Yes, opo. Congressman, alam po namin, importante po na magkaroon kayo ng congressional hearing dito para makabuo ng mga policy tungkol dyan. Ang atin lang sanang suggestion o request, medyo i-dribble nyo muna ng konti at a later date para sa gayon ay matapos muna yung... I'm sure napakahirap ng sitwasyon ng hindi lang po ng mga mismong mga kababayan nating naapektuhan, pati po yung local government yan. Kayo po, yung provincial government, magawa muna yung trabaho bago umiksena ang gobyerno, yung Kongreso, with all due respect. Yes, sir. Gagawin po namin yung we will continue retrieving dead bodies kasi araw-araw po pag-akyat namin ng governor dun sa ground zero o even sa President Command Post, lumalapit po sa amin yung pamilya asking na please, you return the dead bodies to us. Kaya magpapatuloy po yung retrieval, search and retrieval operation. Kaya lang po kataming may hihingin lang sana akong tulong sa inyo tungkol po doon sa dissemination information. Kasi maraming nagkalat na storya rito na bakit yung mga rescuers nandoon sa staging area o nandoon sa incident command post. Ang sagot po dyan, yung silang kinoconsider natong resources, hindi sila dapat lahat doon sa area kasi si ground commander ang mag-determine at magbigay ng order sino nga yung rescuer ang papasukin sa area. Hindi sila dapat lahat. Yes. Ang problema ko dito sa local, hindi nila alam yung protocol. Meron. May protocol dapat yan. During calamity. Opo. Kaya po, ang dami ding nagbibigay, kung pwede lang po, ma-disseminate natin. Hindi pwedeng magdala ng relief goods doon sa ground zero. Wala tao doon. Tama kayo doon. At dapat mayroon talagang management, may nagmamanage. May nagtatraffic yan. Congressman Gonzaga, thank you po. Thank you po sa pagtanggap sa tawag namin. Maraming salamat po at lagi naming susubaybayan yung mga pangyayari dyan sa inyong lugar. Thank you. Salamat po. Salamat po. Thank you. Good morning. Good morning po. Thank you. Si Jun Di Makutak kasama si Congressman Jomel Gonzaga. Ruel. Ha? Ruel. Akala ko Jomel. Iba nga pala si Jomel. Susunod! Tito mo! Sino itong actress na hindi raw nakatiis sa boyfriend na aktor? Kulang daw sa effort sa kanilang relasyon. Nuknukan ng kuripot. Ganon. At ginawa raw siyang sugar mommy. Ganon? Yung ba ang dahilan ng kanilang paghihiwalay? Oh, hindi. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita 727 Champion at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita 7:32 ang ating oras. Alamin natin ang follow-up dun sa babaeng iniwan sa kanal sa Binangonan.
Meron ng follow-up dyan, may development sa kasong yan. Ito ang ating RH52, Edniel Parosa. Kami Edniel! Katunging at ka-Jerry, mayroon ng natutumbok na motibo at tao sa likod ng sinasabing pagpatay o ng pagpatay nga dito sa isang babaeng iniwan sa kanal sa Pantok, Binangonan, Rizal. Ang ating kapulisan, ayon kay Binangonan Municipal Police Chief Lieutenant Colonel Vanji Santos, may hawak ng CCTV ang otoridad na maaaring makapagturo sa person of interest sa pagkasawi ng 31 anyos na si Johnny Clear Kahilig. Gayun pa man, tumanggi si Santos muna na tukuyin kung may kinalaman sa trabaho o personal na buhay itong motibo sa nasabing krimen na ilalabas ng Rizal Police ngayong araw. Kahapon, isang araw bago ang Valentine's Day, positibong kinilala ang kanyang ka-live-in partner, itong biktimang marketing assistant, nabangkay na ng matagpuan sa isang kanal sa Quarry Road. Pero sa laysay ni RJ Jan Lanon, wala siyang kilalang kaaway ni Kahilig na huli niya pang nakita noong araw po umano ng Lunes. Sinasabi ng pulis na posibleng tama ng matigas na bagay ang ikinasawi ng biktima. Pero binabulaanan ni Rizal Police spokesman Captain Taktakin na may indikasyon ng panggagahasa sa katawang nakitang bahagyang nakataas ang damit nang madiskubre ng mga miron. Pakinggan natin siya. Nagpapatuloy ang investigasyon po ng ating kapulisan sa Binangonan. Unang-una to determine yung to identify at least magkaroon tayo ng POI. And then to determine what is the motive kapag may POI na tayo. And ang pinaka dito ma-solve natin ng mabilis ang kaso pong ito. Sabi ni Rizal Provincial Police Chief o Director Police Colonel Felipe Maragon ay mayroon ng positibong development itong kaso at ilalabas ito sa publiko ngayong araw na ito ng mga puso. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Edniel. Samantala, puntahan naman natin si Tito Bo. Asan ba si Tito Boy, kumbachero? Nasa Dangwa Market daw yata, pero sana sabi daw ng Department of Agriculture mas maganda bigas na lang. Bigas na lang. Sa halip na bulaklak. Ang ipanregalo ngayong Valentine's Day. Yan ang sinabi ni Yusek Rod Navarro. Roger Navarro. Ang dami po kasi namin bigas dito. Walang problema sa supply ng bigas. Pero ang supply ba ng bulaklak? Kumusta? RH29, Boy Gonzales. Kami, Boy! Jerry, Anthony, maganda yung mga bulaklak ngayon dito sa Dangwa Market sa lungsod ng Manila. At lalo na yung mga bouquet na roses na may nagkakaiba na kasama. Ayun, halimbawa, yung isang bouquet ng dried rose na may kasamang kutsara, tindor at mug na nagkakalaga ng 800 pesos. Yung bouquet na 2 pesos na may kasamang sangkalan na nasa 300. Ang isang bouquet na naman na unique, kasama ang isang set ng pang-manicure, nasa 350 pesos. May isang bouquet kasama naman ang mga school supplies tulad ng lapis, at binibenta sa halagang 500 piso. Yung bouquet naman ng maganda, snacks, chocolate na may kasamang stuffed toys na tumaan sa 1,500 pesos. Tumaas ang natundaan ang mga bulaklak dito. Halimbawa, yung dati 1,200 pesos, ang bulaklak ay nasa 1,500 pesos naman. At merong isang brand ng condom ang nanimigay naman dito sa may kanto ng kapitan, sa may namimigay ng condom, pero meron pa silang palaro. Adila sa palaro nila, meron silang ano yung palaro? Anong games? Lie detect test. Baka mag-away pa. Baka mag-away pagka hindi tumugma yung sagot. Yung sagot ng mga magkasintahan dito sa lie detector test ng isang brand ng condom. Sa ngayon, matraffic na itong lugar mula dito sa area ng
dito sa may Maria Clara Street, di Masalang, at dito sa may area ng Dapita sa paligid ng Dangwa Market. Para sa kauna-una sa Pilipinas, isa Recito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Thank you, boy. Kinuwenta na kagad ni Sherwin, no? Kung bigas daw, dalawang tig 20 kilos na bigas na ang mabibili nung isang bouquet. Matagal-tagal din ko consume yun kung hindi naman malakas kumain yung riregaluhan mo. At lalo na kung walang ulam. Pero kung meron na mga niregalong bigas tapos may bulaklak pa rin, bulaklak ng kalabasa, chicharong bulaklak. Bulaklak ng patatas. Meron bang yun? Potato tops. Usbong. Usbong ng sayote. Yan, sayote. Usbong ng sayote. Sarap niyan, pag-isipan ninyo. Baka naman gusto nyo ganyan din ang inyong panregalo. Isang tricycle driver at anak na babae ang sugatan matapos ambusin ng dalawang sospek sa Sariaya, Quezon. Kinilala ng Quezon Police ang biktima na sina Reynaldo Evangelista, 47, at ang 18 anyos na anak nito na si Razel. Batay sa ulat ng pulisya, sakay ang mag-ama ng tricycle bandang alas 9 ng gabi nang biglang sumulpot ang dalawang armadong lalaki at sila'y pinagbabaril. Sugat ang dinala sa ospital ang mag-ama habang nakatakas naman ang mga sospek. Tikom ang bibig ni VP Sara Duterte nang tanungin kung kukumbinsihin niya ang ama at kapatid na tigilan na ang mga batikos kay Pangulong Bongbong Marcos. No comment lang ang maikling tugon dito ng Vice Presidente sa isang panayam sa Malaysia. Una nang sinabi ni VP Sara na nirerespeto niya ang pananaw at opinyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at kanyang mga kapatid. Matatandaang umapila si Zambales Representative Jeffrey Kong Hun sa pangalawang Pangulo na himukin ang kanyang pamilya na suportahan na lamang ang Pangulong Bongbong Marcos. Pangunahing balita sa showbiz. Yeehaw! Uy, TJ Crisostomo, happy birthday. Happy birthday at magandang binabati morning. Ka ng buong GB Riders. TJ, si Mr. Valentine's. Mr. TJ Crisostomo. Happy birthday at muli binabati natin ng happy birthday si Engineer Tony Nanggel. At ngayon din kumbatsero ang birthday ni ating Chris Aquino. Ayan, Chris Aquino. Ganun ba? Nasaan ba si Ate Chris ngayon? Papagaling kumbatsero sa abroad? Sa Amerika. Sa Amerika. Nasa Orange County sa Amerika kumbatsero. Makon din yung kanyang sakit kasi medyo yan ba mahirap yung autoimmune? Autoimmune Parang yung sarili mong katawan ang nag-aaway yung sakit sa loob. Get well soon and happy birthday, Ate Chris. At magandang morning din kay Adventurer na laging nakatutok sa atin. Adventurer at saka si Lynn Abbas nakatutok sa atin lagi sa YouTube. Ayun. Thank you. Si Ronald Miranda ng Smart ay nagbe-birthday din ngayon. Happy birthday, Sir Ronald Miranda. Binabati ka ni Engineer Carlos John Mercado. Bakit daw ba karamihan sa binibigyan ng bulaklak ay puro babae? Sa lalaki ba bawal? Hindi naman daw. Sabi ni Director Dennis Ayag, tatanggapin daw niya yung chicharong bulaklak. Chicharong bulaklak. Pero yung totoong bulaklak, yung rosas, mapapula, mapapink. Parang wala akong... So lalaki lang talaga ang nagre-regalo pag Valentine's? Alam mo, bossing. Ay, Vic Lima, saan ka ba magba-Valentine's ngayon? At si ating Marilen Lagniton. Magandang morning ating Marilen at magandang morning din kay Colonel Froy Uy at kay Ahya Jelom Tan Chityam Shop Dihun 7:42 ng umaga. At kay Kuyang Els Bartolome na talagang mukhang in love. Obo, para pa lang si si Kuyang Ricky Alipio at pati si Kuya Jerry Labasan. Magandang morning! Eto na. Sino ba itong actress na ito na feeling
naging feeling sugar mommy daw siya ng kanyang ex-boyfriend. Nanuknukan ng kuripot. Matindi, Ito kayang naging dahilan ng kanilang hiwalayan? Naku po. Sino sila? Dito po ni Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Nakakaloka sa super mega kabaliw ang lahat ng isa sa mga source natin na kilala at close na dito sa kahiwalay na magjowa in showbiz. Ayan na kung saan ay nagmukha daw sugar mommy, matamis na nanay, itong si actress na kung saan kapag nagtatravel sa abroad, namamasyal dito sa Pilipinas o kumakain sa restaurant, ay lagi daw ang actress ang gumagastos. Naku, patay mali. Baka naman mabilis lang kasi siyang bumunot. Halimbawa, nag-CR lang si lalaki, nagbayad na siya. May mga ganun eh. May mga ganun eh. Ganun eh. Di ba ganun ka din kung batsero? Nangyayari sa akin yun. Pag nag-CR lang ako, pagbalik ko, bayad na. Bayad na. Ganun eh. Kaya kinagagalito, ba't mo binayaran? Yun yung mga style mo. Porket isipin mo kalahating oras ka na sa CR. Hindi lang yun. Nag-CR nung bayaran na. At ang problema, ang nakakaloka pa nito, sumisilip-silip sa bintana kung nagbayad na yung kasama. Talaga pala. Eto na nga, madalas daw kasi kapag kumakain sila sa restaurant, namamasal sa ibang bansa o kahit dito lang sa Pilipinas, ay si actress ang gumagastos. Talaga? So think na parehas silang kumikita. At pagdating daw sa pagre-regalo, itong si aktor walang ka-effort. Kung ano daw makita, yun na yun, madalas pumurahin lang. Talaga? Oo. Ito pa yung matindi rito. Naku, itong si actor niya talagang na-imbiyer na dahil kay aktor. Dahil parang hindi ganun kalalim at kaseryoso si aktor sa kanya, kaya siya na ayun siguro ang dahilan. Hindi dahil dun sa chipipay kung magregalo at hindi gumagastos. Naramdaman niya rin siguro hindi niya na ito. Matagal na ba sila? Matagal na sila? Matagal din sila. Ang mahirap kasi kung kapag sa dati, alam mong ang nireregalo ganito, matitindi. Pag sa'yo, ganun lang. Pwede. Siyempre sa pagmamahalan na nag-iisip ka, niregaluhan ka ng relo, tapos bibigyan mo sing-sing, may kasamang candy, ganon. Bakit naman yata? Pero sa amin ni Kumbatsero, medyo mayabang kami pagdating sa pagre-regalo. Ay, talaga naman, oo. Diba? Lalo pagka sa iniirog mo, pagka sa minamahal mo. Sa kaibigan. Hindi, yung mga kaibigan, hindi namin niregaluhan yan. Bawal magregalo sa kaibigan. Kaya tayo, Tita Morley, magkaibigan tayo eh. Akala ko sa mga kaibigan saka sa mga kasama sa programa. Kilala niyo ba kung sino to? Sino yan? Di yung actress, bagets pa, saka yung actor yung bagets pa din. Parang ang dating baka naman binabawalan si aktor nung nanay niya na actress din. Oo. Mahadera din. Sasabihin, huwag ka masyadong magastos. Para sa akin ang pera na yan. Yun. Di ba? Hindi kaya ganon? Pwede, no? Pwede. Sino nga ba yan? Sino nga yan? Sino ba yan? Yung parang ang ganda-ganda. Nakita niyo na ba yung nails ko ngayon? Parang mermaid ang kulay. Ganda. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Kumusta na raw ang Katniel? Ano latest sa Katniel? Latest sa Katniel. Hiwalay na sila. Ayaw ba kayong dalawa? Nakakaloka kayong dalawa. Patingin ko muna pinakamamahal kong nanay sa mundo, si Mami Sherry Ramirez. I love you, Mami Sherry Ramirez. Ito po ang inyong RH47, Morley Alinio. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Babu! Babu! Pangunahing balita sa sports. Hoy, good morning at happy birthday sa birthday boy na si Paul Lee. Si Paul Lee, makakapaghiganti ba kayo sa San Miguel? Si Paul Lee, taga
tirador ng Magnolia yan eh. Hindi ba finals ngayon? Paul Lee. Bawi. Pareho namang team ng RSA group yan, kumbachero. Samantala, Pilipinas po ang mag-host ng isang qualifying event para sa Paris Olympics ngayong buwan. Lalaga ang 11th Asian AIDS Group Championship sa New Clark City Aquatic Center sa Capas Tarlac mula Pebrero 26 hanggang Marso 9. Ayon kay Organizing Committee President at CEO Jojit Alcazar, nasa 1,300 athletes mula sa 31 na mga bansa ang magtatagisan sa swimming, diving, artistic swimming at water polo. Pangunahing balita. Naggatid po ng kabuuan ng ating mga pangunahing balita. Ito po si Jerry Ba. Ito po naman si Anthony Taberna. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Birthday boy, Engineer Tony Nanggel, 12 minutes before 8. This time check is lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja, 2 por 2. 2 por 2. Ay, naku naman. May mga na-miss out daw tayo dun sa Hokkaido Icebreakers na binati natin. Napakarami naman kasi. Kaya batch by batch ang gagawin natin. Matampuhin naman itong mga ito. Tulad nila si Professor Jean Alfred Paras, kasama ang kanyang misis na si Krishnan, tsaka kanilang anak na si Lucas. Ganon din dito kay Dels, tsaka kay Edward. Ganon din kay Gabe Gonzaga, Mon and Elizabeth Aliado, si Dr. Gerardo and Dr. Gina Gonzalez. Ganon din kay Dr. Din, kay Zara Din, Dr. Zara Din. At ako rin, sabi naman ni Marian, si Dr. Marian, isang dentist ito, kumbachero, tsaka isang OB-GYN. Maganda ba ipin yan? Magaganda. Tsaka si Ted Buagas, ang mister ni Judge Angela Din. Hindi ka nasisikatan ng araw, Judge. Si Mel Chongson, tsaka si Waze Chongson Libaw. Magandang morning sa inyo. Magandang morning. At kumbachero, binibida nitong si Chairman Altenco ng PAGCOR. Alam mo, nag-speech pala siya dyan sa ICE London. ICE London 2024 Conference. Ano sinabi? Itong Pebrero 6, sabi niya. Sinabi ba doon yung photo contest nila? Hindi eh. Ang sabi niya, yun daw 2023 banner year ng Philippine Electronic Gaming. Dumoble daw kasi yung kita eh. Halos dumoble dahil sa pinatupad na policy reforms. Sabi ni Chairman Tenco, may phenomenal na pagtaas na halos doble sa online gaming activities kumpara noong 2022. Kaya ito daw pong e-gaming ay pagbubutihin pa nila. Nagambag daw po ito ng 58.16 billion sa gross gaming revenues ng bansa noong 2023. Kasama pala dito yung e-games, e-bingo, specialty gamings at sports betting. Ang contribution daw po ng e-games sa 2023 gross gaming revenue ay isa ring bagong record dahil nalampasan ito ng dating mataas at 32.24 billion. Nalampasin nila ito ng naitala noong 2019. Congratulations, Chairman Altenco at sa buong mga bumubuo ng PAGCOR. Wala ba tayo dyan? O baka naman ang mga bubong ninyo ay may problema na ha. Meron tayong bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-Cherryloom pre-painted ka na. Narito na ang all-new Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid, ang pinakabagong hybrid vehicle na makakasama ng pamilya o barkada. Fuel efficient at siksik sa features na suwak sa katulad mong naghanap ng sasakyang pangmalakasan ng dating. Safe at panalo sa advanced functionality. Yun, meron po itong 1.5 liter turbocharged engine at 48 volt hybrid system na nagpapababa ng fuel consumption. O, diba? Suwabe sa kalsada, tipid pa sa gasolina
gasolina. Secured ka dito dahil meron din itong 6 na airbags, full LED lights at double row daytime running lights, tulong para sa ligtas na biyahe. Gusto mo bang mag-test drive kasama ang iyong minamahal o iniirog? Aba, pumunta na sa Cherry Auto Dealership at para matikman ang Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid. Yon! Nagulat ako dito sa tinalakay sa Senado, kumbatsero, na ikinagulat nila na meron palang bukod pang pondo na akap. Nagkakahalaga ng tumataginting na 26.7 billion pesos. Pakinggan nga natin na kahit maikli yung boses, yung parte ng hearing na yun sa Senado kay Senator Amy. Pwede ba natin mapakinggan? Din ako sa akap at mas lalo akong nagulat sa halaga. 26.7 billion. Isang programa na ngayon ko lang natuklasan at ngayon lang narinig, pero may bilin dito sa text, all soft projects including AKAP must go through the office of the Speaker. AKAP, AIX, TUPAD, MAIP for the PI and other efforts. Understand that it's under the DSWD budget. If you recall, in the Senate, I handle the DSWD budget, but like the COMELEC's mysterious addition of 12 billion, this 26.7 billion in the budget of the DSWD is alien to me. Why do you have to invent AKAP? At hindi lang sa kanya, kumbatsero, pati kay Senator JV at kay Senator Bato, 26.7 billion ho ito, napakalaki. AKAP, Ayuda sa Kapos ang Kita Program. Ang tanong ko lang di ba ang mga senador at kongresista, sila ang gumagawa ng budget? Baka absent sila nung ba't ginawa nagkaganon? Di ba sila rin ang pumirma? Pumipirma din sila bago maaprobahan at maging batas ang national budget. Baka wala sa loob nila yung napirmahan. Binasa kaya nila ang nilalaman ng kanilang inaprobahan, pinirmahang budget. Yun ang pinakamalaki, nakalulungkot na pagkagulat, kumbatsero. Baka lalo na kung dumaan sa opisina mo. diba? Lalo na kung nag-bycam. Tapos ngayon nagugulat sila. Meron pala nito. Tayo may karapatan tayong magulat. Ako nagulat ako. Nagulat din ako. Kasi ang akap na alam ko, pagkakasama ko yung misis ko, akap po lagi. Pero meron palang ganitong programa na hindi alam ng mga senador natin. Tapos sasabihin niya, ba't may ganyan kayo? Hindi po ba dumaan sa inyo? Ayun na nga, nako. Medyo, ang tanong nga dun napapalusutan ba ang Senado? O baka naman alam niyo yan, nalimutan niyo lang. Nalimutan niyo lang. Nako naman. Happy birthday Attorney Reg Hularbal. Happy birthday, wala ba tayo dyan? Bekya naman. Bye! Happy weekend! Damdaming bayan! Susunod na!